Yung lahat, no? Wala pong testigo na napresenta kanina sa impeachment trial ni VP Duterte at nagkaroon lang na oral arguments kung dapat mabuksan ang mga bank deposits na pinisenta ng AMLAC sa Kamara at saka yung mga tax records na nasa sealed box na galing sa BIR. Ako po'y nagbigay na ng aking opinion dyan. Kinakailangan po relevant material ang mga ebidensya, pero ang katunayan po ay doon sa complaint na hinain laban kay BP Sara sa Kamara de Representante, wala naman pong sinasabing ultimate facts na magpapatunay na nangurakot si BP Sara. At dahil wala po ultimate facts na nagpapatunay na siya ay guilty of graft and corruption, itong mga sinusupi ng mga dokumento ay kabahagi po ng fishing expedition na labag po sa karapatan ni BP Sara dahil nakasaad po sa ating Bill of Rights na may karapatan si BP Sara to be secure in her papers, no? At kinakailangan po kung merong ipapasupi ng dokumento, ipakita na ito po ay relevant at material na mahirap po gawin ngayon dahil nga po napakadaming hinihingi. Over a period of 20 years ang hinihingi, pati na po yung mga taon na hindi pa naman po Vice President si Inday Sara Duterte. At sa akin pong pananaw, hindi po dapat talagang gamitin niya mga ebidensya na yan dahil ang burden of proof naman talaga po ay nasa prosecution at doon pa lang po sa Kamara de Representante, sila nagsampa na meron daw probable cause pero wala naman pong pinagbabatayan kung hindi ang mga hula nilang laman ng mga dokumento na sa pamamagitan ng mga bank records at ng mga BIR tax filings. Pero ngayon po, ang pag-usapan natin ay yung opisyal na kasagutan ng gobyerno ni Marcos doon sa panawagan ni Mark Rubio na Secretary of Foreign Affairs o Secretary of State ng Amerika para sa lahat ng mga aliado na gumawa na ng hakbang para mabuwag na ang ICC. Ano bang hinihingi ng Secretary Rubio? No? Una-una, hinihingi niya na ang mga kaalyado bumitiw sa pagiging miyembro. Ito naman po siguro ay mangyayari na miski hindi gumawa ng ganyang panawagan si Rubio dahil ang members po ng African Union, 55 states of Africa, ay nagsabi na talagang intention nilang bumitiw. Sa katunayan, 3 African states po, bukod pa sa Burundi, so 4 na po yan na African states ay bumitiw. Kasama po dyan ang Mali, ang Burkina Faso, at saka nakalimutan ko yung isa pa, Niger. Okay, so 4 na pong African states na bumitiw kasama ang Pilipinas. Yung Hungary po bumitiw pero nagkaroon na bagong Prime Minister kaya po pinagpaliban ang pagbibitiw sa ICC pero tignan po natin ang developments dyan. Now, ano bang hinihingi ng Amerika? Una-una, para sa mga kaalyado na bumitiw. Pangalawa, para sa mga kaalyado na suportahan ng sanctions na inimpose ng ICC laban sa ICC itself, laban sa mga opisyalis ng ICC kasama na ang mga judges at prosecutor. Ibig sabihin, i-freeze ang kanilang mga bank accounts para mas sila ay makasweldo dyan sa ICC ay hindi sila makakagamit ng kahit anong bank deposit outside of Europe. Actually, pati po sa Europe may issue dyan kasi merong legislation po ang Amerika na kapag ang mga foreign corporations ay hindi sumunod sa mga freeze orders ng Amerika, yung mga assets ng mga foreign companies na nasa Amerika ay subject then to freezing ng American government, no? Bagamat meron naman counter legislation ng EU na dapat hindi sumunod ang mga European companies sa ganyang batas ng Estados Unidos. Pero ang katunayan po dyan, para sa mga judges na hindi naman taga-Europe, mahirapan po sila magpadala ng pera sa kanilang kanilang bayan dahil pati po mga credit cards ay hindi na po ino-honor, no? Now, bukod pa po dyan sa pag-honor ng mga freeze laban sa ICC, sa opisyalis ng ICC, syempre, yung wag pagpopondo sa ICC dahil yan ang buhay. Sa ngayon po, ang pinaka-apektado dyan sa wag pagpopondo ay ang Japan dahil isa siya sa pinakamalaking nagpopondo sa ICC at ang South Korea, no? At kasama naman din po dyan yung mga estado ng European Union. Now, syempre po ang European Union dahil ang ICC naman talaga po ay nasa Europa at ito po ay creation ng Europe, paninindigan nila ICC. Sa tingin ko po, hindi sila makikinig sa panawagan ng Amerika. Pero makikinig po dyan ay ang mga bansang Africa, mga bansang Latin America at yung kakaunting bansa sa Asia, pinaka-importante na ang Japan at South Korea dahil matindi po ang kanilang kontribusyong pinansyal sa ICC. Bukod pa po dyan, yung hindi pagtutulungan sa ICC, wag mag-cooperate.
Well, in the first place nga po, sinasabi nga natin na itong ginawa ng gobyerno na pagkalulong kay Tatay Digong sa ICC ay walang legal na basihan kasi dahil tayo nga po ay umalis na ng ICC, hindi na talaga tayo dapat makipagtulungan sa kanila. Sa katunayan, ito pong dahilan kung bakit naninindigan tayo na talagang ang paglilitis si Tatay Digong ay labag sa soberenya at jurisdiksyon ng ating bansa. Dahil ang mga malayang mga bansa na independenteng bansa, sila dapat ang lumilitis sa mga krimen na di umano'y nangyari sa kanilang teritoryo. At ito rin ang dahilan kung bakit nais na tuluyang buwagin ng Amerika ang ICC dahil sa kanilang paningin na ito ay lumalabag din sa soberenya at pagiging independente ng Estados Unidos kasi talaga namang pong nagkakaroon ng investigasyon ang ICC laban sa kasundaluhang Amerika bagamat hindi miyembro ng ICC ang Estados Unidos. At ito rin ang ginawa nila sa Israel at saka sa Russia kung saan meron silang outstanding warrants of arrest laban kay Prime Minister Netanyahu at kay President Putin. So ito pong bagay ng ICC, isang bagay na nagkakaisa ang Amerika, ang Russia, ang Israel at posible po ang China dahil ang China naman po hindi talaga ever naging miyembro ng ICC. Now, bukod pa po dyan, yun nga, dapat gumawa ng lahat ng hakbang para ma-isolate ang ICC. Now, itong bangtang pong ito ba ay sabi-sabi lang? Well, malinaw naman po sa sinabi ni Mark Rubio na kinakailangan ang kooperasyon ng kanilang mga aliadong estado. Now, kaya nga po ito yung konteksto ng sinabi ni Claire Castro. Ito po i-quote ko ang sinabi niya para hindi naman ako ma-fake news. Ang sinabi niya ay, "The Philippines does not interfere in the policies of other countries including the US campaign against the ICC." Hindi rin sila, ang Pilipinas daw hindi naghihimasok sa pulisiya ng mga Amerika gaya ng pulisiya ng Amerika sa ICC. Well, una-una, mali po yan. Dahil ang Marcos sunod-sunuran sa pulisiya ng Amerika. Ang katunayan, ang Amerika po ang nagdidikta na dapat ipagamit ng Pilipinas ang mga base militar natin para magamit ng mga Amerikano para sa kanilang kasundaluhan at sa kanilang mga preposition equipment pag nagkaroon ng gera laban sa China over Taiwan. So hindi po totoo yan na hindi natin pinapakialaman ang pulisiya ng Amerika dahil ang pulisiya ng Amerika ang siyang pinatutupad ni Marcos. Dahil wala naman tayong pang-nasyonal na interes para tayo po ay makalagkad sa gera over Taiwan dahil ang Pilipinas, kasama na rin ng Amerika, ay talaga namang kinikilala na ang Taiwan ay kabahagi ng isang one China policy lang. So maling-mali po dito si Ante Claire na wala raw siya tayong pakialam sa pulisiya ng mga banyagang bansa gaya ng Estados Unidos. Hindi po, sunod-sunuran tayo. Kaya kinakailangan mag-isip ng husto si Marcos Jr. kung susunod siya dito sa patakaran ng Amerika laban sa ICC dahil sa ngayon po, narinig naman natin yung sinabi ng judge, yung presiding judge ng trial chamber na hanggang ngayon nakikipagtulungan pa ang Pilipinas sa ICC sa pagkalap ng ebidensya laban kay Tatay Digong. Yan po ay nakapagtataka dahil halos magdadalawang taon na nakakulong si Tatay Digong, hindi pa tapos ang investigasyon, saka nakakita. Kulong muna bago mag-investigasyon. At yung request nga po ng Amerika, hindi lang po yung request, yan talaga ay panawagan na wag makipag-cooperate, lalabagin po yan ni Marcos Jr. Bagamat alam po natin na ang pulisiya ni Marcos Jr., lalong-lalo na sa West Philippine Sea issue at paggamit ng ating mga base militar, ay dikta mismo ng mga Amerikano. Sabi pa niya, yung US effort does not involve the Philippines. Paano hindi involve the Philippines? Siya nga nagpakulong kay Tatay Digong dyan sa ICC. Ang sabi ng Amerika, i-isolate ang ICC. Pero ang ginagawa ni Marcos ngayon, nakikipagtulungan pa rin sa pagkalap ng ebidensya labang kay Tatay Digong. Hindi ba yan ay talagang taliwas na paglabag dun sa panawagan ng mga Amerikano? At ang sabi pa niya, ito si Ante Claire we are still reviewing our own policy on cooperation with the ICC but stress that no final decision has yet been made. Well, ito po kasi ay bunsod dun sa alyansa nga ng mga kainsukang dilawan na ngayon ay nagsasabi na dapat bumalik nga tayo sa ICC dahil sila po ay talagang tuwan-tuwa na nakakulong sa dahig si Tatay Digong. Sa katotohanan, hindi po totoo yan na nagre-review pa tayo ng pulisiya ng kooperasyon dahil ang decision po ay fully cooperate. Lahat po ng mga testigo na nakalap ng ICC ibinigay na kaalyado ng Malacanang ng nangangalang Trililing. Hindi ba ho yan full cooperation?
At pagkatapos ay wala raw pong diskusyon kung babalik ang Pilipinas ICC, pero alam naman po natin na option yan. Kung talagang yan ang option para mawala na sa nabanta ang mga Duterte, gagawin at gagawin yan ng Marcos administration. Now, kaya ba ni Marcos Jr. na baliwalain itong panawagan ng ICC? Well, sa tingin ko sa ngayon, matapang ang loob ni Marcos Jr. dahil nga po kailangan ng Amerika ang ating teritoryo bilang unsinkable warship pag nagkaroon ng putukan laban sa China. So sa tingin niya, gaya ng sa tingin ng kanyang ama na si Diktador na Marcos Sr., importante ang teritoryo ng Pilipinas para sa pulisiya ng China, ng Amerika laban sa China dito sa Asia, po pwede niyang ignorin yan. Pero pansinin niyo po ha, ang Amerika, bagamat hindi nagbabagong pulisiya na binabantayan ang sitwasyon sa Taiwan, nakikipagkaibigan ng husto sa China. Pagtuluyan pong nagkaroon ng mas malapit na relasyon at mainit na pagkakaibigan sa panig ng Russia, ng Russia tuloy, sa panig ng China at ng Amerika, at mukhang doon naman po sila patungo. Dahil kinikilala ng parehong leader na si President Xi at si President Trump na kinakailangan nila ang isa't isa bilang the number 1 and number 2 economy in the world, sa tingin ko, mawawalan ng importansya ang Pilipinas dahil mawawala yung banta ng putukan dito sa lugar ng Asia na ito. At kapag nangyari yan, babalik at babalik ngayon si Trump doon sa kanyang panawagan. Bakit mo binaliwala ang aking panawagan na i-isolate ang ICC ng tuluyan ng mabuwag yan? Minsan lang ako humingi sa iyo, hindi mo pa sinunod. Pangalawa, yung panawagan po yan, hindi lang panawagan yan. Merong kasamang banta na yung mga hindi makikipagtulungan, hindi na po makikinabang sa Amerika. Ang problema nga dito kay Marcos Jr., tango ng tango sa mga Amerikano, hindi naman kumukubra para sa Pilipinas dahil nga mas kailangan niya ang Amerika para siya ay suportahan. Dahil negative 59% na nga ang trust rating sa kanya ng taong bayang Pilipino. So sa kanya, baliwala na yan na wala tayong nakukuhang kubra sa pananatili ng mga Amerika sa ating teritoryo, basta suportahan siya. Gaya ng sinuportahan ng mga Amerikano na under a Republican president din, ang kanyang ama na si Marcos Jr., Marcos Sr. Pero alam natin na ang suporta ng Amerika, may hangganan din yan. I am sure napansin na ng mga Amerikano na negative 59 na. At napakahirap ng suportahan ang isang tao na sinusuka na ng taong bayan. Kaya una-una, wag pong magpaka-kampante ang Marcos Jr. dahil yung tiwala sa kanya ng Amerika nakasalalay din dun sa kanyang abilidad na manatili sa kapangyarihan. Pero pag negative 59 na, ibig sabihin po, baka anytime now, pwede na siyang masibak sa pwesto. As in fact, yan ang panalangin ng marami at panalangin ko rin po yan. Matanggal na sa pwesto ang Marcos Jr. dahil sobra-sobra na po ang pahirap ni Marcos Jr. sa ating sambayanan. Wala pong solusyon sa problema ng patuloy na pagtaas ng bilihin na nagresulta sa kagutuman ng ating mga mamamayan. Bakit? Dahil siya nga po ay wala sa tamang pag-iisip, wika nga ng kanyang kapatid, siya ay bangag. So ano pa ang posibleng mangyari? Well, gagamitin po ng Amerika yung kaunting tulong na ibinibigay niya kapalit ng paggamit ng ating mga base militar. Sa aking latest research po, yan po ay around $600 million. Well, maliit po yan kumpara doon sa binibigay niya sa Turkey at iba pang mga lugar kung nasaan ang mga base militar niya. Kasi nga, si Marcos Jr., ang kinakailangan lang yung support ng mga Amerikano para wag siya mapatalsik sa isa na namang people power. At sa tingin ko, ang impluwensya ng Amerika ay ginagamit doon nga sa hanay ng hukbong sandatahan sa ilalim nga nitong Sigibo na alam natin ay Amboy. So, pero yung 600 million na natatanggap natin ngayon sa Pilipinas, masakit yan kung mawawala pa. Imagine, 600 million yan in foreign exchange. Alam naman natin, ang peso ngayon ang pinakamahinang currency sa buong Asia. Tanggalin mo pa yung 600 million na yan, lalo nang hihina ang piso. At kapag lalo pang humina ang piso, lalo magtataasan ang presyo ng mga inaangkat nating mga bilihin kasama ng gasolina at iba pang mga produkto. So, pero bukod pa dyan, $600 million is roughly 400 billion pesos. Ang ating budget 5 trillion. Oh. So yan po equivalent to roughly 15% ng ating gagastusin.
Kaya bang mawala ang 15% na 600 million ng mga Amerikano kapag hindi sumunod sa pulisiya na dapat itigil ang kooperasyon sa ICC? Sa tingin ko, hindi. Kaya nga mga kaibigan, ito po ngayon ang pinakamagandang balita kay Tatay Digong. Dahil ang Amerika ngayon ay ginagamit ang kanyang pera at ang kanyang impluensya para bumitiw na ang mga bansang kasapi sa ICC at karamihan ng mga bansang kasapi, lalong-lalo na sa Africa, Latin America at Asia, ay wala naman talagang nahihita sa ICC at lahat sila ay naaabala dito sa ginawa ng ICC na nagpupumilit magkaroon ng jurisdiksyon ngayong wala na siya sa kaso ni Tatay Digong, sa kaso ni Netanyahu at sa kaso ni Putin. Talaga naman pong ito yung push na kinakailangan para mawala na talaga tuluyan ang karamihan ng mga bansa na kasapi ngayon ng ICC. At pag nawala ang karamihan ng bansa, kasama na siguro ang Japan at South Korea, na napakatindi ng mga pondong kinokontribute, posible po tuluyan ng mabuwag ang ICC at pag nabuwag na yan, susunduin ko na po si Tatay Digong sa kulungan at uuwi na kaming sabay. Pagdasal po natin. For the first time, I completely agree with the policy of Bush tuloy, with the policy of Trump, dahil alam naman po natin, ang rinireklamo ng Amerika, ang siyang reklamo rin ng mga Pilipino. Na sa panahon na hindi na tayo miyembro ng ICC, ang paglilitis kay Tatay Digong ay paglabag sa ating soberenya, paglabag sa ating jurisdiction, paglabag sa ating pagiging isang independyente at malayang bansa. Goodbye, ICC. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong Spok sa Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.